Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko, nasa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff, J1. Kumpleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pukis, General Felizardo Simoy, General Kaloy Kita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Benito Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Betran, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukis sa buong armed forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Felizardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Virgilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Letran. Ang sinabi ko po ganito, pakinggan niyong mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang taong bayan sa legislative branch, both upper and lower. Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran, wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Kap, huwag naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pwesto si BBM o supportahan, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganong napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nag-upo sa Commander-in-Chief, bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakinggan ninyong mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Sparkmatic, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nag-upo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nag-upo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat ang sinusunod ng military, taong bayan. Tama! Dahil ang pinanumpa nila ganito, they swore to protect the people. Yes! Tama! And uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpan. May pinanumpan ba sila? Nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the president? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng korap? Pwede! 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 Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha.
gagawin natin itong lugar na ito. Signature campaign. Raja Sulaiman. Baka Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutosan natin ng armed forces na arestuhin na lahat ng korap. Tama! Awo! Kasama si Marcos Gusto nyo na kasama sa history? Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpaan ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito, kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Arestuhin ang korap! Okay! Pamunuan natin! Pamunuan natin! Pipirma tayo lahat! Aarestuhin ba natin? Oo! Aarestuhin ba natin? Arestuhin! Aarestuhin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan dumami pa tayo para ma-arrestuhin natin ang Pangulo! Pwede ba? Kaya mga kayong nakala sa bayan, sa bahay ninyo, lumabas kayo at aarestuhin natin ang Pangulo! Mamumuno kami! Pwede! Okay. Ganito, tanong ko, kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin pa natin, legal o illegal? Legal! Good! Ulitin ko ha, yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Tayo, boss! Sino ang ayaw sa gagawin natin? Ang ayaw, meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang ayaw sa gagawin natin, yung Dilawan, liberal, Makabayan, black, administrasyon, at yung western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, save tayong lahat. Tama! Pag naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha nyo na kung paano tayo mananalo. Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay. Ako! Ako! Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay. Sasama kami! Oh! Sinong hindi sasama? Bakit? Mga bayad yun! Pagod na tayo. Pagod na. Isang buhos na lang. Isang sakripisyo. Tingnan nyo ha. Yung mga OFW, nag-declare na. Hindi sila magpapadala ng remittance. Walang kikitain ng gobyerno. Para maramdaman nila yung galit ng mga kapatid nating OFW na yung pera pinapatubuhan sa bangko, exchange rate, kinakaltasan pa. Wala naman na ibabalik sa kanila pag nag-retire. Wala namang integration program. Hikahus pa rin. Pag nagkasakit, wala tumutulong na gobyerno, walang pondo. Hihintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Ulitin ko, hintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Lalaban tayo! Walang uwi! Kayo ang nandito. Alam ko pagod na kayo. Kung pagod kayo, mas pagod kami. Ama! Isang buhos na lang ng paghihirap. Kung mag-a-absent tayo isang linggo, baka pag nanalo tayo, mas magandang trabaho, mas magandang kinabukasan ang haharapin natin. Tama! Pag nanalo tayo, libre na ang medication ng lahat ng Pilipino. Tama! Pag nanalo tayo, libre na ang edukasyon ng ating mga anak at apo. Tama! Pag nanalo tayo, 50% ng kuryente subsidized ng gobyerno. Tama!
Busina! 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 Bago ako magtapos, tatanungin nyo, baliw yata to si Captain Valeros. Saan natin kukunin yung pondo? Makinig kayo! Hindi mo kailangang maging matalino para maging presidente. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng puso at pagmamahal sa taong bayan. Tama! Dahil pag maunlad ang taong bayan, maunlad karamihan, maunlad lahat, maunlad ang bansa. Tama! Saan natin kukunin? Ang bansa natin, kahit isara mo ang pintuan at bintana sa mga foreign investor and developer, mabubuhay tayo bilang Pilipino. Nasa atin ang lahat ng natural resources. Nasa atin lahat ng likas yaman. Nasa atin lahat ng minerals. Ang malalaking inventor, nasa atin. Sino nag-invento ng fluorescent light? Sino nag-invento ng erythromycin, antibiotic? Sino nag-invento ng ATM swipe card? Sino nag-invento ng microchip? Lahat ng ginagamit sa buong mundo, karamihan ang nag-invento, Pilipino! Na! Busina! 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 Ngayon, lahat ng kinikita sa natural resources, mga minerals, lahat ng kinikita, regardless kung gobyerno ang nagmina niyan, regardless kung private sector nagmina, kailangan 50% ng kinikita ron dahil galing sa lupa yon. Ang lupa sa taong bayan, kalahati, ibalik sa taong bayan ang kinikita. Tama! Tama ng pandarambong! Bong! 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 Ibalik through our basic needs. Doon siya ibalik. Hindi natin magagawa yan kung hindi tayo magsasama-sama at kung uuwi kayong gabi, kung uuwi kayong lahat never nyo na kami makikita na nakikipaglaban sa inyo. Pagod na kami. Tapusin natin ang laban. Huwag tayong matulog. Magkikayat pa kayo ng marami. Mananalo tayo sa laban. Magandang gabi sa lahat. Walang